Yun, what's up? Hello mga kapatid, mga kalbo. Araw na naman ng pagsamba ngayon. At ligo muna tayo. Let's go! Ayun! Bagong ligo na tayo mga kalbo. Bagong ligo na tayo at nakabihis na nga rin pala ako. Nagbihis na rin ako ng sando at black pants. Kasi sasamba tayo ngayong araw na to. Siya nga pala mga kalbo, no? Kapag araw pala ng pagsamba namin, pagsamba ko, mas pinipili ko na lang na hindi magtinda. Kwek-kwek vendor po kasi ako. At araw-araw po ako nagtitinda. Pero sa araw po ng pagsamba, hindi talaga ako nagtitinda. Although, sayang din yung kikitain, di ba? Pero mas sayang kasi pag hindi nakasamba. Kaya yung araw ng pagsamba, parang yun na rin yung pinaka-day off ko. Tapos nilalaan ko na lang din yung oras ko sa pagsamba. Para at least nakapahinga na ako, di ba? Mas may bibigay ko yung oras ko doon sa pagsamba. Mas may lakas ka sa pagsamba. Hindi ka papagod. Face mask. Tapos ang handog. Tayo ay kukuha ng panghandog. Ito ko nga pala inilalagay yung aking panghandog. Kasi pagkatapos ko magtinda at nagbilang na ako ng kinita, nagbubukod na ako. Gabi-gabi ng panghandog at panglagak. Diyan ko yan sila itinatabi ni hilera ko na yan. Diyan araw-araw yun tuwing pagkatapos ko magtinda. Iniipon ko sila diyan sa gilid. Diyan ko binubukod yung panglagak at panghandog ko. At umulan pa nga. Ayan, umulan pa. Ibali, ulan lang yan. Patilahin ko lang ng bagay yung ulan. Sabay lakad na tayo. Ito mga kakalbo, no? Ito kasi reality rin to eh. Isa rin to sa naranasan ko eh, no? Kumbaga ano po, no? Huwag po natin gawing hadlang yung bagay na walang-wala tayo. Diba kasi yung iba kasi ginagawang dahilan na hindi mo nasasamba kasi walang panghandog. Diba, totoo po yan, reality po yan, nangyayari po yan. Ano? Lalong-lalo na po sa mga sinusubok at dinodoktrinahan. Huwag po nating hayaan na maging hadlang po yun. Hindi naman po talaga pera, di ba? O kaya handog ang talagang pinaka-prioridad sa pagsamba. May maihandog lang po tayo kahit piso at napakaliit na halaga, ay okay na po yun, diba? At maaari tayong sumamba. At talaga kung walang-wala, sumamba pa rin tayo. At hindi naman sa lahat ng pagsamba na gagawin natin, talagang wala naman tayong maihahandog. Meron at meron yan. Dahil mismong Diyos ang magbibigay sa atin ng mga ihahandog natin. Kagaya ko, diba? Kagaya namin, sapat lang ang pamumuhay namin. Vendor lang ako, no? Pero hindi ko nilalang ang vendor lang. At sa araw-araw na pagtitinda ko, nakakapagbukod ako kahit pa paano ng panghandog at panglagak namin. Which is nagiging masaya naman ako dahil kahit pa paano ako'y nakakapagbukod. At ganun din po siguro yung gawin ninyo, no? Para wala pong maging hadlang, diba? Tuwing tayo'y sasamba. Kung tayo'y may sobrang pera o salapi, ibukod natin, tabi natin, di ba? Para sa araw ng pagsamba natin, merong tayong maihahandog kahit pa paano.
parang talagang sa naranasan ko, di ba? Naranasan ko rin yun na parang yun din yung dahilan ko. Sabi ko, hindi mo na ako sasamba. Wala akong pangandog na ako. Pero mali pala yun. Mali yung ganong pag-iisip, mga kalbo. The more na hindi ka sumamba, the more na baka mawalan ka pa. Diba? The more na hindi ka makatanggap ng biyaya. Kaya wag po natin gawing dahilan na po yung ganong bagay. At ayan, medyo tumila na yung ulan. Sisibat na po ako. Motor na lang siguro ako. Yung tricycle ko sa pagbirinda gagamitin ko. Let's go! At yun, gagagaling lang natin sa pagsamba. Alright. Ang ganda ng aral ngayon sa pagsamba, mga kalbo. Patungkol sa mga may tungkulin at kung gaano kahalaga ang isang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Wow. Napakaganda ng leksyon. So yun, hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood. Sana po kahit papaano may napulot ka pong kaunting aral o kaya payo na mula po sa karanasan ko dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun lang po. Ngayon, ang asikasuhin ko naman ay ang aking paninda. O, di ba? Tapos na ako sa pagsamba. Back sa paninda naman ulit. Alright.